Sa panahon po ngayon, moderno ang mga gamit. Marami pong mapaglilibangan. Mga tao ngayon, mostly mga kabataan, no? Mga Gen Z, kung tawagin nga po natin. Ito yung mga kabataan na mahilig sa BGC, mahilig sa mga bars. In fact, karamihan ng mga kabataan ngayon, nagninegosyo, mga bars ang ginagawa nila. Something's wrong sa mindset eh. Dahil ito yung mga taong mostly involved sa mga ganito. Hindi ko nilalahat po kasi talagang may mga totoong mga mananampalataya na minsan nako-compromise lang din kung bakit halimbawa naimbitahan sa isang bar, sumasama dahil sa mga kaibigan. Pero let me tell you, kung Kristiyano ka, maging ilaw ka. Di ba? You are the light and salt of the world. Influence them, not the other way around. Okay? Yun po ang maganda. I mean, Kristiyano tayo. Lately, nakikita ko, tayo ang asin at ilaw. Tayo ang di ba? Tayo ang kamay at paa ng Panginoong Yesus. Tayo ang gagamitin niya. Hindi naman siya gagamit ng unbeliever, di ba? Mga taong nakikita ko po ngayon, especially mga kabataan, mga Gen Z, parang walang respeto sa mga magulang, no? Nakikita ko rin po lately, masyado silang pakumpako sa mga gadgets. Kung may mga bagong mga model ng cellphone, gusto nila, meron sila. Nag-iba po talaga ang generation na tinatawag natin. Kasi nung araw, meron tinatawag na generation gap. Ako, isang millennial po ako. Ang sumunod sa atin, kung millennial ka nakikinig dito, ang sumunod sa atin Gen Z. Prior sa atin yung batang X, no? Generation X yata yung tawag doon. Whatever. Ang dami naman mga tags eh. Ang dami naman mga tawag eh. Ang dami mga, Pero bilang millennial, tignan nyo, naranasan din natin na tayo yung pinakabata, di ba? O ngayon pinakabata, syempre Gen Z. Pero parang hindi na eh. Kasi may susunod pa yata sa Gen Z. No? Yung mga Gen Z, yung mga susunod pa roon. Naku, kung hindi pa magra-rapture, powers ang daigdig. Maniwala kayo sa akin. It's about time to tackle about their behavior. Hindi tayo nag-uusap dito tungkol sa salvation. Lahat ng tao makasalanan. Pero ang gusto ko lang pong tignan dito, yung kaibahan ng generation nating mga millennials. Ito po ay siguro mga year 2005, no? Mga bata pa tayo noon, no? Sarap mabuhay ng gano'n, no? Tapos mga 2006, ibang-iba pa. May mga gadgets tayo noon. Mga millennials na tayo to. May mga gadgets tayo noon pero hindi kasing high-tech ngayon. Naranasan niyo ba yung pupunta tayo sa mga computer shops? Nagpapaburn tayo ng mga CD, mga paborito ng mga kanta. Okay? Tapos nagpapaburn din tayo ng mga movies. Natatandaan niyo po ba yun? Ngayon, din natin ginagawa ngayon yon. Kanya-kanyang lakad na tayo ngayon. Kanya-kanya tayong gimmick ngayon dito sa mga gadgets natin na hawak. Okay. Pero ang gusto ko lang pong sabihin is this. Kasi ng mga panahon na yan, nag-i-evangelize rin po kami. Parang, makinig po mabuti, importante po to. Kapag kami mga pumupunta sa mga bahay-bahay dati, may gana pa yung mga tao. Ito sinasabi ko, itong makinig po mabuti. Ang mga year na 2008, 2009, 2010, may gana pa mga tao eh. Pag may sinabi kong ganito, ganyan, o may Bible study tayo sa ganyan, o talagang may mga umattend. Iilan pa lang ngayon. May mga cellphones kami noon, tayo noon, pero hindi pa mga smartphones like now. Diba? Yun ang nakita kong kaibahan dito. Ngayon, we can watch all ng mga bagay na gusto natin panoorin using our gadgets. Ito, nagre-record ako using a gadget. Itong aking cellphone. Diba? Pero on the lighter side, on the positive side, nagpasalamat ako sa Panginoon. Lord, salamat. Pero naway, magamit ito sa iyong kaluwalhatian. Mga bata ngayon, bars. Mahilig sila sa bars, gimmicks. Itong Espanya Boulevard, punong-puno ng siyempre mga estudyante, nakakatuwa po, no? Pero mostly dyan, puro gimmickero, magigimmick, puro ganyan na lang eh. Puro, may mga salita sila ngayon na, anong ganap, mga ganyan. Samantalang yung ganap na salita eh, ginagamit sa Bible yan, naganap na. Di ba? Napaka-importante niyan. Ngayon, ginagamit lang nila for worldly pleasure. So, itong gusto ko pong sabihin ngayon, nag-iba na po ang mundo. May nagsabi po sa akin, kapwa millennial din natin, no? Para mga robot na mga bata. Yun sabi niya, yes, I can say that. I can say that. Ngayon,
pasok na po tayo sa topic natin. What a good introduction, right? Coming from me? Thank you. I just prepared you to a more, pwede ko sabihin, hindi naman nakakatakot, pero at least more things to consider regarding the future. Sometimes tayo, pakumpako na lang tayo sa present. Okay, that's nice. Sabi, huwag kang mag-worry sa future. Pero kasi may hinulaan ng Biblia ng mga magaganap na events in the future. Yan po maliwanag nakasulat sa taas. The Great Tribulation. May sasabihin po ako sa inyo, araw-araw ngayon, church age ngayon, di ba? Hindi ka man nanampalataya, araw-araw nagpapatayo kayo ng mga bars, di ba? Nandiyan kayo sa mga bars, nagigimik, ganyan-ganyan. At dumating yung rapture, maiiwan kayo. Sabi ko, hindi mananampalataya, pero halimbawa, merong isang mananampalataya na imbatahan sa isang bar, na gimmick lang, believer siya, mararapture yon. Magugulat kayo, mawawala siya sa harapan ninyo. Mararapture po siya. Ngayon, pasok na kayo ngayon sa tribulation. First 3.5 years tayo. Walang alam sa Biblia itong mga ito hindi ba? Wala silang alam sa Biblia So, pwede natin sabihin na talagang mangmang sila sa salita ng Diyos. Then right there and there, magugulat sila. Ano nangyari? What's this chaos all around? May nagbagsakan ng aeroplano, nagbanggaan ng mga train. Nadiskaril ang mga train rather, tapos nagbanggaan ng mga buses, nagbanggaan ng mga trucks, nabangga sa bus, nabangga sa yung mga kotse, nagbanggaan, may nahulog sa tulay. Pinaka-nakakatakot sa inyo, mga nagbagsakan ng mga jet planes at saka mga aeroplano dahil ang mga drivers, mga born again. Mangyayari po yan. Believe you me, it will all happen in an instant, in a twinkling of an eye. Hindi po biro ang mga ganitong topic. Hindi po biro ang mga ganitong usapan. Ito ay totoo at totoong mangyayari. Paano ba maging handa rito? Simple. Receive the Lord Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Napaka-gandang tanong ng jailer kay Silas at kay Paul. What must I do to have eternal life? Sabi ni Paul and Silas, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household, and your family sa ibang salin. That's nice. Very cool. Very cool statement from Paul and Silas to the jailer. The jailer represents all of the people na hindi mananampalataya. Actually, that jailer, ang kauna-unahang pagano o kauna-unahang pagan or hentil na naging Kristiyano. Correct? Tama po ba ako? Sa panahon na yan. Kaya itong gusto ko po sabihin sa inyo mga kaibigan at mga kababayan. Jesus is knocking. Alam niyo kung bakit siya nagnanak ngayon sa mga puso niyo? Basahin niyo Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I knock at the door of your heart. Whoever will open it, I will go in and to have supper with him or her. Ibig sabihin, sabay kaming kakain. Di ba? Mag-breakfast tayo, mag-lunch tayo. Ibig sabihin, maganda ang buhay sa Panginoong Jesucristo. Why is he knocking right now? Dahil ayaw niya na maranasan niyo ang Great Tribulation. Lalabas ang Antikristo at sasabihin niya, ang mga born again na yan, ng mga praise the Lord, hallelujah na yan, di ba? Ba niloloko tayo ganyan? Mga praise the Lord, hallelujah na yan. Sila ay kinuha ng mga aliens, sasabihin niya. Maniniwala ngayon yung mga taong ito, sapagkat ang mga taong ito walang ginawa kundi mag-good time nung church age, para mag-good time, nasa mga bars, nagigimik, nasa BGC, na kung saan. Di ba? Mga kabataan na bago ang kotse, puro material na bagay ang kanilang pinagkakaabalahan. Kaya wala silang alam ano nangyari. Kaya maniniwala sila ngayon sa Antikristo. Kinuha sila ng mga aliens. They will believe that lie. Believe me. Then the Antichrist will gain popularity at sasabihin niya, I am God. Itigil ang mga paghahandog sa templo. Kasi papatayo yung third temple. Ano naman na ninyo yun? To make the long story short, pasok na ang Great Tribulation. Alam niyo po ba yung Antikristo, pag pumanik na roon sa dakong kabanal-banalan ng Templo ng Jerusalem na third temple na matatayo niyan in the future, pag ginawa yan ng Antikristo, sabi niya, I am God, Almighty, worship me.
And magpatatak tayo ng 666. Pag ginawa niya, pasok na po yung Great Tribulation. Yan yung mga nandyan sa litrato. Yan lang naman po ang mga mangyayari. Kayo na po ang bahalang mag-judge. Bahalang ba yan? I don't think so. Ayan po ay talagang tsunami. Lindol lang po ba? I really don't think so. Yan po ay malalakas na naglalakas ang mga lindol. Ano yan? Kwan lang ba? Nuclear war? I don't think so. Yan po ay talagang triple o quadruple na lakas ng nuclear war. Minsan ang bagsakan lang sa isang lugar. At marami pong ganyan. Yan po ang mga mangyayari. Hindi po biro ang Great Tribulation. Kaya minsan, natatawa ko pag naalala ko ng pandemic. Kasi nagpabakuna po ako. Moderna ang aking bakuna. Hala, nagpabakuna ka sa akin sa Facebook. Yung isang legalistic na kasama namin sa GC. Nagpabakuna ka, maiimpyerno ka na forever. Tinanggap po na raw ang mark of the beast. Nakakatawa po sila. Hindi nila alam ang sinasabi nila. Sapagkat, kung tinanggap natin ang mark of the beast sa modernang bakuna, nasaan yung halimaw? Nasaan yung antikristo? Walang antikristo. Diba? So, yan pong ibig ko sabihin. Rightly divide the scripture, you will learn and you will know kung ano pa ang sinasabi talaga ng Bible regarding these matters. May great tribulation po talaga at yan po ay sa future. At kapag ka naiwan ka dahil masyado kang pakong-pako ngayon dito sa mga bagay ng mundong ito, kaawawa at kahabag-habag ka. Dahil magdidesisyon ka ng pinakamalaking pagdidesisyon mo sa buhay mo. Makinig ka mabuti. Okay? Number 1, magpapatatak ka ng 666. All will be well sa'yo sa loob na maikling panahon lamang. Kasi di ba lalabas yung Antichrist, tapos magpapakilala siya after 2.5 years. So, magiging masaya ka lang 3.5 years. Sapagkat right after that, di ba? Paghuhukom na. O, di ba? Second coming na ni Jesus yan eh. Correct? O, yun, mangyayari. Ito mangyayari. Magpapatatak ka, all will be well with you. Siguro, makakabili ka ng pagkain mo, makakaano ka, pero sandali lang yon. Pero, pag namatay ka, pag tumating yung paghukom, impyerno ka na forever. Yun na yung mark of the beast. Nakatatak na sa'yo. Ngayon, so on the other hand, magpapapugot ka ng ulo, mapaparangalan mo si Jesucristo, at pag namatay ka, langit ka naman. Mamili ka. The choice is yours. Ikaw na masyadong babad sa mga material na bagay ngayon. Marami ngayon dito makikita mo. Gusto lahat sumikat. Ito mga Gen Z, gusto lahat sumikat. May makanya-kanya sila mga gimmicks. Ibang-iba nung panahon natin mga millennials. Talaga may mga shift. May mga talagang pagbabagong nakikita ako. Diba? Ibang-iba po talaga sila. Kaya nakakatakot po. Mostly, sabi nga ng isang pag-aaral, mostly nasasamba sa halimaw ay mga Gen Z. Correct. Kung magra-rapture na. At maiiwan sila, siyempre may mga Gen Z rin pong mararapture kasi may mga believers sa Gen Z in all generations. Pero what I mean, sa karamihan na maiiwan mga Gen Z dahil masyado silang pako dito sa mga bars, di ba? Gimmicks, gustong mag-artista, gustong sumikat, di ba? Mag-audition, sumikat. Isa lang ang sikat, si Jesus lang. How sad itong mga taong ganito. Bye-bye.